Yo, what's up guys? This is Reva Prawn. Good evening sa inyong lahat. For today's video guys, mag-unbox tayo ng pinamili natin. Brake lever, tsaka footboard. Ayan, same speed. Napakaangas. Ayan. Kaya naisipan ko na rin itong bilhin, yung brake lever, kasi tumabingi na yung ating stock brake lever. Ang dali niyong tumabingi kasi may something na na-aksidente tayo nun during pauwi ng bahay. Kaya papalitan natin ngayon. I-unbox natin tapos mamaya install natin. Alright? Alright. So guys, na nga yan, unboxan natin. Kulay gray yung napili ko. Unbox niya. Kulay gray to kasi kulay gray din yung concept na gusto ko sa HDB ko eh. So guys, ito yung kanan, ito yung kaliwa. Gray siya. Adjustable din yan kung gusto mong mas maluwag or mas masikip. Yan. Tapos ito, kasama to. Pang-lock yan, mamaya ikakabit din natin. Yan. Sunod ito, footboard. Siyempre, gray din siya. Yan. Alloy. Alloy siya guys. Siya ganun katunog. Ito yung partner niya. Alloy. Ito yung kanan. Ayan. Ito yung kaliwa. Kakabitin na natin ito mamaya guys. Yung mga bolt. Ilan lang kaya tingnan natin kung saan papasok ng mga bolts na ito. Okay? I-install natin guys. Let's go! So guys, ito nga yung mga gagamitin nating tools dito sa brake lever kasi ito yung pang-lock sa kaliwa. Ang gagamitin natin dyan, close wrench, 10mm, ito, 5mm, Allen wrench, para dito yon sa bagong bolt na gagamitin natin dito. Tapos, flat screwdriver. Ito yung papantanggal natin sa stock doon sa brake lever natin na luma. Then, sumunod, yung mga bolts ng footboard. Ano-ano nga ba yun? 4mm para dito yun sa malaki. 2.5mm sa mga maliliit na bolts. Ayan. Puro Allen wrench pala lahat to. Kala ko may screwdriver na gagamitin. So let's go guys, kabit na natin. Alright. Ito nga guys, kaya talagang magpapalit na tayo. Nanipis kasi ng stock paint nito. Kaya ipaparepaint natin yan soon, next year. Ito rin, nag-bend sa recent accident. Kaya ipapastraight din natin yan guys. Ito, footboard. Namumuti na. Namumuti na, kaya palitan na talaga to. I-check natin to mamaya yung mga bolts kung saan nakalagay. Kabilaan yan guys. Ayan dito. Medyo madilim na nga lang eh. Ayan. Yan siya. Yan muna ganyan before. Mamaya yung after guys. Let's go. Yo, what's up guys? Dito na mga pala tayo sa ating munting garahe. Unahin muna natin tong kaliwa. Kasi ito yung pinakamahirap i-set up. Kasi yung stock nito walang park brake sa ilalim. Yan. Dito natin ikakabit yung park brake ng bago nating brake lever. Yan. Tanggalin muna natin ito kasi ito yung pinakamahirap. Okay, let's go. Ito. Muna natin. Ito. 10mm tsaka flat screw. Pagsabay natin. Ang una natin tatanggalin dyan guys, yung nasa ilalim na bolt. Ayan. Okay na. Dahan-dahan lang kasi malalaglag to.
Yan, ito. Tapos ito. Clutch ko nung nahin natin ito. Oh, babalang muna natin to, baka mahulog. Yan. Yan, pwede na ata. Pwede na ba to? Ayun. Tanggal na. Tanggal na natin, guys. So, ito nga pala yung mga ikakabit natin, guys. Yung kaliwang brake lever. Spacer, wag nyo itong kakalimutan, guys. Kasi ito yung nagpapabalanse sa pag-alog. Kasi kung wala to, madudurog to, guys. Kaya kailangan ito yung pinakamahalaga sa lahat. Huwag nyong wawalain. Tapos, yung park brake. Ito yung mismong park brake na naglalak doon sa ating brake sa likod. Tapos ito yung bolt, stock bolt. Kasi pangit yung pag isang bolt may locker yun Kasi baka mag-stack up. Mahirap na. Okay, kabitin natin Ito. Salpak lang natin to. Yan. Salpak yung bolt. Allen bolt. Yan. Kasama na yung spacer. Ay, unahin pala natin yung spacer pala. Ano muna natin ito, bitawan muna natin itong part. Yan. Yun, pumasok. Sunod to. Alin. Ipin na natin yung 5mm. Gusto na yung kapit natin sa ilalim, guys. Ayun. Bago pala to, yung bolt, yung park brake. Ayan. So, dito natin tatansya yun kasi ito yung pinakalak niya. Tatansyahin natin yan. Kasi may napapanood tayo dito, guys. Yan, guys, kabit na natin tong park brake. Yan, dapat ito. Kita nyo yan, guys. Itong panglock niya dito sa kabila. Ipailalim mo dito. Yan, ito dapat to nakapisil. Tapos pipisilin din natin yung yung brake lever para ilalak natin yan para pag napreno yan maglalak, hindi ganun ka pepreno kagad yan siya kahit hindi nyo na siya hawakan kung saan yung magpipreno. Pero lagay muna natin tong bolts dito para may suporta. Yan, lagay na natin yan. Yan. Tapos pagana natin, tatansyahin natin kung saan po. Yan. Bitan. Kaganyan. Yan. Dito muna ako tulungan dito ating cameraman. Kasi pitan natin to Ito. Pitan natin yan. Lang. Saan na yung Ayun. Tatansya natin to. Yan. Pagkapisil. Yan. Saka hihigpitan. Dapat mahigpit na mahigpit kasi kailangan to na nakapreno para doon magawa yung purpose ng park brake. Yan, kita na natin. Yan. Yan, kumakapit siya, guys. Kaya kailangan talaga mahigpit. Okay na ba? Yan, guys. Dapat pag pinindot natin to, yung mag-i-initiate ng mag-park, dapat magre-release to. Ito kasi yung release niyan. Ito. Yung. Tapos pag magpa-park brake tayo, pipilisin mo lang to. Tapos ito, pipisil. Yan. Lalak na.
So guys, yun na nga, nakabit na nga natin. Ito kasi yung pang-lock talaga niya. Tapos nakabit na natin yung nasa ilalim. Ito yung naglalak talaga. Tapos ito yung nagpapa-hold. Tapos ito, pisilin lang natin to. Yung brake lever. Saka natin to pipindutin. Yan. Para malaman na nakapreno talaga, check natin yung gulong guys sa likod. Natin. Umiikot ba? Walang daya yan ha. Ano yan? Lock talaga yan. Walang daya yan. Stop. I-release natin. Paano yung i-release? Pindutin lang natin. Release. Yung gulong. Madugag na ulit. Yun ang purpose ng park brake guys. Okay, guys, kunin nga pala natin yung isang natin. Kulang tayo na kasi. Yo. Kailangan pala dalawang Allen wrench. Ito nga pala guys, dalawa dapat palang close wrench na kailangan nyo kasi yan, magkasalubong yan. Hindi natin matatanggal yan. Parehas pala tong 10mm sa ilalim. Tanggalin na natin. Ilalim. Yan. Tanggal na. Okay. Ito. Stock ang bolts na ilalagay natin dito. Kasi walang binigay si si M-Speed eh. Ayan. Si M-Speed eh. Ayan. Okay. Tagal na. Haba pala na ito. Okay, nakasama natin. So guys, so na nga, kabit na natin itong right kasi ito yung pinakamadali. Ayan. Tansya lang natin ito dito. Yun. Pasok na natin itong isang bolt. Yan. Pasok. Butin lang muna natin para mabilis. Yan. O, sa ilalim. Ipitan muna natin itong isa. Nasa taas. Yan, maigpit na. Pag umigpit na, ito, kakabit na natin ito sa ilalim. Yan, guys. Grab. Ayun, nandito. Mahirap din pala to. Dito, ayun. Kumapit na. Ayun. Ayun, kumapit na. Kumagat. Pitan na natin. Makita. Ayun. Pitan. I-against mo natin yan. I-against natin dito sa taas. Yun. Hirap lang kumapit na ito. Luwag ah. Yan, tingnan natin yan. Yan. Baliktad, ito na nga lang. Straight eh. Yan. Masalubong palagi. Okay. Straight na.
guys. Yung medyo maalog nga lang talaga ano. Meron din pala siyang adjustable na ano. Sakaling matumba kayo. Yun na nga guys, nakabit na natin yung buo. Yung dalawang brake lever. Honest review ulit guys. Maalog talaga siya pero hindi naman daw natatanggal. May mga need lang sikipan dito. Tapos, di ko pala nasabi sa inyo na nabebend din pala siya. Kaya kung sakaling makaksidente kayo or huwag naman sana, pero so, hindi mayuyupi yan. Hindi gaya ng stock na yuyupi. Gaya yan. Na-adjust din pala siya guys kung anong prefer nyo. Kaya paano nyo i-adjust? Atras nyo lang tong brake lever, tapos adjust yung gusto nyo preferred na sikip. Kung gusto nyo malapit, 1. Hanggang palayo ng palayo, yan. Mas malayo. Pero preferred ko kasi 4. Kasi yun yung pinaka-abot ko. Yan, kabilaan niya na-adjust yan. Yan. Yun lang guys, at may kabit natin yung footboard. Right, let's go! So guys, kompleto pala tong bolts na ikakabit natin sa footboard. Kakabit na natin eh. Na-check natin kompleto. Kalimutan pala natin to. 10mm. 10mm range. Tsaka ratchet. Kailangan natin to. Let's go guys, kabitan natin. Okay, pamili na natin to. Ito guys, kausap natin. Ito ang tatanggalin muna natin. Malalaki. Ito, 10mm yan eh. Ayan. Natin isa-isa. So, kaliwa pala, sorry. Yan. Ito natin nilalapat, guys. Yan. Unahin natin yung malalaki. Ito na yan. Ito. Kailangan natin dito ay 4mm. 4mm Allen wrench. Ito yan. Sakto. Okay. Ito natin. So yun guys, ito na kabit lang natin to. Medyo mahirap lang talaga kasi malalim. Tatanggalin, tapos ikabit na natin to. Ito yung tatlong mahahaba. Tapos itong 4 na to, yun yung maliliit. No guys. Okay, kabit na natin. Guys, yun din ang gagawin din natin sa kabila. Let's go. Tinetest ride nga pala natin yung ating bagong kapit na brake lever at footboard. Ang lutong ng footboard, talagang sarap siya tapakan kasi ramdam mo may rubber din sa gilid na makapal. Nahirapan lang kami nung nagkakabit kami nitong footboard kasi yung mga bolts na Allen bolts ang liliit kasi 2.5 ang maliit no Allen bolts na yun, yung size nya. Tapos hindi rin align
medyo naka-incline yung pagkakapit namin dito sa footboard. Honest review, o naka-incline, katabingi ba, nakatabingi. Kaya medyo nahirapan kami noon ng kasama ko. Pero worth it naman nung nakakapit na siya. Then itong brake lever naman, aking opinion naman dito, masyado lang siyang maalog, which is normal lang. Kasi ang pinaka nakakabit sa kanya, which yung ano, yung bolt na talagang nakakabit sa kanya na sumusuporta para hindi malaglag. Tsaka konektado rin sa sensor ng ating motor para umilaw yung nasa likod. Tsaka na-adjust din, smooth ang adjust. At kapag nag-minor tayo, talagang kumakapit agad yung preno. At garantisado siya gamitin. May i-check pa tayo dito yung spring. Ito, may spring kasi ito sa gitna, which is daw yung nangangalawang. Subukan pa rin natin, di tayo sure kasi kung stainless pa to, itong si same speed brake lever. Pero malay natin. Doon ko sasabihin sa mga next kong vlog. Ayun guys. And overall, masasabi ko siya 8/10 kasi buong kabuuan na ito ay smooth, ganda. Accessories na nakikabit natin dito kay DB lang guys. Maraming salamat. Dito na magtatapos ang ating vlog. Please like, subscribe para lagi kang updated sa mga bago kong videos.